Magandang araw sa ating mga kaibigan all over the world, all over the Philippines, sa mga nagsasaka dyan sa kanilang mga taniman. Good morning. Ngayong araw po ay nagawa po tayo na ulit ng isang video. Yung video po natin paano unlad ng isang magsasaka series part 4 na yata tayo. Monocropping pa rin according to market. Monocrop pa rin yung ating pag-uusapan according to market. Paano ba kaya tayo unlad dito mga ka-agri? Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. So ayun mga ka-agri, paano ba talaga tayo unlad sa pagtanim ng monocropping according to market? Marami na tayong pinag-usapan tungkol po dito sa series na ito. Ngayong araw po ay gusto ko lang po talaga i-share sa inyo na napakalaki po ng part ng marketing sa ating pagsasaka. Yung marketing po, part po yun ng agribusiness. Yan po dati sinasabi ko sa inyo na wag lang tayo puro agriculture, produce ng produce, puro dapat po marunong po tayo mag-business. So let's tackle our topic for today po mga ka-agri. Ano ba yung mga pwede nating matutunan po dito? Kung paano po tayo mag-market, saan ima-market, how could we do that marketing, anong gagawin natin pag andyan na talaga yung supply. So, konting konting relax lang dyan, i-share ko lang sa inyo yung ating nagiging experience po tungkol sa bagay na yan. So, you know po kasi mga kaagi, na nangyari na sa atin yan, yung monocropping na tinanim po natin ito, lakatan, past 11 years ago. Muntik na tayong magka-problema dyan kasi nga monocropping. Ito yung ating commodity kasi, okay lang pag konti pa lang, gaya ng mga 100 kilo, 200 kilo, okay pa yon. Pero yung problema, pag umabot ka na po sa tuniladang supply po nito, saan mo ito i-market? So dapat doon pag-isipan, nag-monocrop ka, nag-plantation ka, nag-expansion ka, pag-isipan mo talaga kung saan yan i-market pagkatapos yan na andyan na yung supply mo. So nangyari po sa atin mga kaibigan, mga ka-agri, yung ginawa po natin ay talagang as early as possible nung nakapagtanim na po tayo ng 3 hectares. Sabi ko talagang hindi na natin ito kayang mailabas at makontrol yung price pag nag-oversupply po tayo, pero hindi po pa rin nag-oversupply. Katamtaman pa rin kung pag-iisipan ng mahaba, kulang pa nga talaga yung supply. Nang umabot na po ng 1 tonelada yung supply natin nito every week talaga noon, no, mga panahon na yun. So ano ba yung ginawa po natin? Pumunta po tayo ng Department of Agriculture, nagpatulong po tayo doon paano ito ma-market, especially sa ating local government po. Huwag po kayong mahiya pumunta sa ating local government. Tutulong po sila kasi nga po hindi na kayang ma-absorb ng aming bayan noon yung 1 ton every week na lakatan. So ayun, kasi nga mayroon kaming terminal market dito sa amin sa bayan ng Leon. Dinadagsayan ng mga iba't ibang mga traders mula po sa north, mula hanggang Boracay. Kaya nga po nakapagpapasok tayo ng ating lakatan noon doon sa Boracay, kasi may traders po tayo dati doon galing ng Boracay. At least makukunan po tayo, nababawasan yung ating supply ng at least 300 kilos per week. So umabot po yun doon. So hindi lang po yun, kasi nga habang nagkakaroon tayo ng ganung daming supply, yung expansion natin dati, nang mayroon pa tayong may able pa talaga tayo makapaggawa noon, ay nakapag-expand pa po tayo more. Kaya yung ginawa po natin sa tulong na rin ng ating asosasyon, ay pumunta kami ng iba't ibang nearby towns, hindi lang po sa bayan ng Leon. Umabot po yung aming marketing sa bayan ng San Miguel, Alimujan, Alyusan area po yon. Umabot pa kami ng Gimbal, Uton, 2nd district na po yon ng Iloilo. Diyan po umabot po doon, at saka sa city area, hanggang sa nag-try po tayong mag-visit na rin ng mga ng mga associations ng mga hotels sa city, para lang po talaga
mailabas yung supply, kasi nga yung problema natin sa monocropping, especially ito sa agriculture po mga ka-agri, yung produce po natin ay perishable siya. Hindi mo siya pwedeng stock habang buhay na nandiyan lang okay lang, hindi po, perishable po yung ating produkto, kaya dapat masigasig po tayo pagdating po sa marketing. Pag nag-monocrop po tayo, yun po, be sure saan mo i-market pagkatapos na dyan ka na papunta sa supply. Pero dahil ngayon, sa amin dito sa Bayan ng Leon, kulang na kulang yung supply, konti na lang yung nagtatanim, hindi kaya dati, na marami talagang volume na volume. Ito, kahit mag-monocrop pa ulit ng lakatan dito sa amin, kahit hektarya-hektarya yung tanim mo, ay walang problema pa rin sa supply, sa marketing at sa demand po nito, kasi nga province-wide na po yung halos pumupunta dito sa amin sa Bayan ng Leon sa paghahanap po ng ganito klaseng commodity. Iba po kasi talaga yung lasa, sabi nila, ng lakatan natin na galing daw dito sa Iloilo, especially dito sa Leon po. When compare po sa mga dating supply na galing Davao, Mindanao area po, iba talaga yung lasa ng galing sa bayan namin, kasi po yung aming bayan po ay line of lime. Halos lahat ng mga fruit trees po na nagbubunga po dito sa amin ay talagang matamis po siya, malinamnam po siya, iba po yung lasa talaga. So mas mabenta siya, mas mabili siya, mas needed siya, hinahanap siya talaga ng tao pag supply po yung pag-uusapan. So yun yung ginawa natin, at hindi lang po yun, we used social media na rin para po may palaganap yung ating products. So hanggang sa ayun, wala na kaming supply na na tawag doon na maibibigay sa kanila, kulang nga pala po, hanggang umabot po ng Mindoro yung ating mga kaibigan dati na naghanap ng supply, kukuha pa sana sa amin, pero in-endorse na po namin sila doon sa kaibigan namin na malapit na rin sa isla ng Mindoro, Island of Mindoro, kasi pati yung Cebu po naghahanap na rin dati ng mga supply. Kaya po ng mangga dito sa Bayan ng Leon, umaabot po yung supply ng mangga dati ng Bayan sa Leon sa Cebu City po hanggang Manila. So ayun yung gagawin natin pag papunta na po tayo sa malakiyang supply po ng ating farm products. Hindi lang po yun sa lakatan, kahit sa anong commodities na rin po mga kaibigan. Pag nag-monocropping po kayo, siguraduhin nyo yung market. Kasi pag hindi na sure yung market, sayang yung pong pinaghirapan po natin. Malalagay po sa alanganin, at saka hindi po natin talaga ma-maximize yung magiging bunga ng ating pagsisigap, yung magiging talagang tamang presyo ng ating mga supplies po pagdating ng panahon na andyan na po talaga yung supply natin. So once again po, pagdating po sa monocropping, be sure of your market. Pag-isipan po market, wag lang po talaga supply, market po, kasi dyan po tayo aahon, dyan po tayo uunlad. Hindi po tayo uunlad sa puro products, produce ng produce. We need to market it in a right price po. Hindi yung ikaw nagtatawad kung magkano yung bili sa commodities mo, kundi ikaw ang nagbibigay ng presyo sa iyong farm commodities. Next time po, pag-usapan po natin tungkol po sa isang tao dito sa amin, sa barangay po namin, paano po siya umunlad. Hindi lang po umunlad, siguro pwede natin sabihin yumaman dahil sa pag-agrikultura po by the use of monocropping technology dito po sa amin sa Bayan ng Leon. Once again, Agritech here. Thank you so much. Sana po ay nakapagkuha kayo ng konting information po sa atin. Paano yung magiging ways po natin sa pag-monocrop pag dumami na talaga yung ating supply sa pagmamarket po nito. All over the Philippines, kahit anong kasing communities, mapanyog mo yan, mapapalay, kung ano may yung gusto mong itanim, siguraduhin po natin may market po tayo. Sayang, gayon po, yung mga lansones, yung mga masasarap na mga prutas po ngayon doon sa Mindanao, hindi na po pinapansin. 10 kilo per kilo na lang yung lansones, 5 piso. Gaya po rin yan dito sa amin dahil sa sobrang supply ng papaya. Yung papaya ngayon, ako grabe po, 5 piso per kilo. Hindi na po pinipitas, pinapabayaan na lang sa puno kasi sa sobrang supply po ngayon. Okay, bye-bye na po. Sana'y nakapulutan ng aral. God bless us all.